Iniharap na ng prosecution panel sa ika-11 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ang kanilang ikatlong testigo. Ito'y para nga sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa Article 1 o alleged misuse of confidential funds. Katulad nga na nabanggit nila nitong nakarang linggo, ang kanilang iniharap ngayong testigo ay si dating COA State Auditor Roderick Wamil. Si Atty. Lorna Capuna naman ang nanguna sa direct examination sa kanya kung saan lumalabas nga na nasa 11 taon na itong nagtatrabaho sa Commission on Audit. Ayon kay Wamil, sa loob daw ng kanyang pagseserbisyo sa COA, tanging sa ilalim lang ng termino ni VP Sara sa OVP at maging sa DepEd siya nakapag-audit ng confidential funds. Nabanggit naman din ito na hindi compliant sa joint circular ang naging paggamit ng OVP sa kanilang 125 million pesos. Column 1, ano pang ibang observations ang masasabi mo dito sa dokumentong ito? Since yung columns for the expected outcome as well as yung column for the physical target mas match po yung specific confidential activities. So hindi rin po nakamatch or hindi rin compliant yung columns po as mentioned. At bakit? Why do you say na hindi compliant na rin to sa joint circular? Dahil po since hindi naman in-indicate po dito ni Office of the Vice President yung kanilang specific confidential activities, so hindi po na-match based on the information as presented po sa document na ito, yung laman ng expected outcome at yung physical target doon sa kanilang specific confidential activity. Sa kabilang banda, inisa-isa naman ni Atty. Lorna Capuna ang lahat ng mga individual na pinaniniwalaan na naging benepisyaryo nga ng confidential funds ng Office of the Vice President, kung saan unang-una nga sa listahan ng acknowledgement receipt na kanyang ipinresenta ay ang receipt kay Mary Grace Piatos. Showing to you, Mr. Witness, this exhibit. It is an acknowledgement receipt in the name of Mary Grace Piatos for the amount of 70,000 pesos. Please peruse this document. This AR po is among the acknowledgement receipts submitted by the OVP to ICFAO. Pero maliban nga kay Mary Grace Piatos, ang ilang pang nabanggit na nakatanggap umano ng confidential funds ay sina Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina, Janice Marie Revilla, Pati Ting, Andy Lim, Alejandro Piquet, Fiona Biong, Sis Frunyo Balsac at maging si Gabriel S. Bisaya. Matapos nga mahigit 3 oras na paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte kanina, ay in-adjourn na ni Presiding Officer Cheese Escudero bandang 2:40 p.m. ang naturang paglilitis at bukas na nga ipagpapatuloy ang direct examination kay Wamil. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.